Kapatid, narito ang News 5 Year-End Review ng mga mahahalagang balita sa taong 2024. Nagsimula sa delubyo ang buwan ng Oktubre nang tumama ang bagyong Julian sa Batanes na nagdulot ng matinding pinsala sa kabahayan at ari-arian. Sa parehong araw, nagsimula rin ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa May 2025 elections. Naging usap-usapan dito ang paghain ng COC ng mga sikat na personalidad kagaya ni Diwata, Rosmar, Luis Manzano, Willie Revillame, Pastor Kibuloy at iba pa. Samantala, hinatulang guilty ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity kaugnay ng hazing death ni University of Santo Tomas freshman Acho Castillo noong 2017. Isinailalim sa state of calamity ang halos 300 lungsod at munisipalidad nang tumama ng magkasunod na bagyong Christine at Super Typhoon Leon. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 74 na nagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Kasabay nito ang pagsisimula ng US presidential election sa pagitan ni dating President Donald Trump at Vice President Kamala Harris. Nanalo si Trump matapos makakuha ng 312 electoral votes. Sunod-sunod naman ang paghagupit at dalang pinsala sa parada ng bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito. Mahigit 3 milyong katao ang naapektuhan. 2 batas ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na nagdedeklara sa maritime zones at nagtatakda ng sea lanes ng Pilipinas. Naging usap-usapan naman ang paghain ng warrant of arrest laban sa aktor na si Ken Chan kaugnay ng kasong syndicated estafa na isinampa ng dati niyang co-investor. Muli namang nag-viral si Vice President Sara Duterte matapos niyang pagbantaang patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez kung sakaling mamatay siya. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Kasunod dito ng komosyon ng ipag-utos ng House panel na ilipat si OVP Chief Zuleika Lopez sa Correctional Institution for Women. Inaresto ang aktres at negosyante na si Neri Nai dahil sa kasong estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Agad naman itong dinepensa ng kanyang mister na si Chito Miranda at idiniin na hindi nanloko ang kanyang asawa. Nabuhay ang mga marites sa pagsisimula ng Desyembre nang ilabas ang intimate conversations ng aktres na si Maris Racal at aktor na si Anthony Jennings. Sa gitna ng online backlash, nagbigay ng pahayag ang dalawa at humingi ng tawad. Nagkamali ako and I want to say sorry for everything that I have done. Humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae and sa mga lahat po ng mga nadamay ko rin po. Sa parehong araw, inihain ng unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa alegasyon ng misuse ng confidential funds. Nadagdagan pa ito ng 2 sa mga sumunod na araw. Isang tagumpay naman para kay boxing legend Manny Pacquiao nang mapabilang siya sa International Boxing Hall of Fame class of 2025. Muling pumutok ang Mount Canlaon at itinaas sa Alert Level 3 matapos magpakita ng magmatic unrest na maaari magdulot ng mas matinding pagsabog. Nagpaskong abogado ang halos 4,000 examinees na pumasa sa 2024 bar examinations. Maagang pamasko rin na ang sumalubong sa pamilya ni Mary Jane Veloso nang makauwi na siya sa Pilipinas matapos ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. At yan ang pinakamainit na balita sa huling 3 buwan ng 2024. Tumutok lang sa social media pages ng News 5.